mga ka-business education, tanong ko lang, ilang beses mo na bang sinabing, ngayong taon, mag-iipon na talaga ako. Tapos ilang linggong pa lang, ubos na agad. Kung paulit-ulit ka nang nagsiset ng goals pero hindi mo pa rin ma-achieve, then this video is for you. Kasi today, pag-uusapan natin, paano mag-set ng financial goals at paano ito ma-achieve. Tip number 1. Alamin kung ano talaga ang gusto mong ma-achieve. Ang unang step ay clarity. Marami kasing nagpe-fail sa goals kasi hindi nila alam kung ano talaga ang gusto nila. Mag-iipon ako is not a goal. Pero kung sabihin mong, mag-iipon ako ng 20,000 pesos sa loob ng 6 months para may emergency fund ako, ayan, malinaw. Always remember, the clearer your goal, the higher the chance na ma-achieve mo ito. Tandaan na hindi mo maaabot ang target na hindi mo nakikita, kaya linawin mo muna kung ano talaga ang gusto mong tamaan. Tip number 2. Gumamit ng SMART goal formula. Alam mo yung SMART? Ito ang sikat na goal setting method and it really works. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Example, mag-iipon ako ng 10,000 pesos in 3 months para makapag-start ako ng small business. Clear, may number, at may deadline, kaya mas madali mong mamamonitor. Tip number 3. Gumawa ng financial plan. Kapag may goal ka na, dapat may plano kung paano mo ito maaabot. Example plan is, mag-save ng 100 pesos per day, magbawas ng coffee at online shopping, maghanap ng extra income sa weekend. Hindi sapat na gusto mo lang, kailangan may strategy. Always remember na ang pangarap na walang plano, panaginip lang. Pero ang pangarap na may aksyon, nagiging realidad. Tip number 4. I-automate ang ipon mo. Alam mo kung bakit hirap mag-ipon ang karamihan? Kasi inuuna nila ang gastos bago ipon. Baliktarin mo. Ipon muna bago gastos. Pwede kang mag-set ng auto-transfer sa bank app mo. Every payday, may fixed amount na lilipat sa savings mo. Tip ko lang sa'yo na, treat your savings as a bill you must pay. Hindi optional, kundi automatic. Tip number 5. Maghanap ng additional source of income. Kung kulang talaga ang sweldo mo sa goals mo, don't just cut expenses. Increase your income. Mag-freelance, magbenta online, magturo, mag-offer ng service. Mas madali maabot ang goal kung may dagdag na daloy ng pera. Tip number 6. Iwasan ang lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita, huwag mo agad taasan ang gastos. Yung dagdag na pera, gamitin mo pambayad utang o pang-ipon. Kasi kung lagi kang sumasabay sa increase ng income mo, never kang aabante. Always remember na ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng kita, kundi sa disiplina kung paano mo hinahandle ang pera mo. Tip number 7. I-track ang progress mo. Hindi mo kailangan ng fancy app, notebook lang, pwede na. Isulat mo lahat ng savings, income, at goals mo kada linggo o buwan. Kapag nakikita mong tumataas ang ipon mo, mas mamamotivate ka pa lalo. Kasi progress, kahit maliit, is still progress. Tip number 8. Reward yourself wisely. Hindi mo kailangan maging miserableng kuripot. Kapag na-achieve mo ang small milestone, i-reward mo ang sarili mo. Pero take note, reward, hindi revenge spending. Pwedeng kape, simpleng lakad, o small treat, basta controlled. Tip number 9. Surround yourself with the right people. Kung puro gastos ang mindset ng barkada mo, mahirap magbago. Pero kung ang kausap mo ay mga taong marunong sa pera, mas ma-absorb mo ang good habits nila. Always remember na ang environment shapes behavior. Kung gusto mong umasenso, sumama ka sa mga taong umaasenso. Tip number 10. Be consistent and patient. Ito ang secret ingredient. Hindi mo ma-achieve ang financial goals mo overnight, pero maabot mo yan kung hindi ka titigil.
Kahit 50 pesos a day lang ang naisasave mo, basta tuloy-tuloy, lalaki din yan. Always remember na small steps lead to big results. O ayan mga ka-business education. Tandaan, huwag kalimutan to subscribe to my channel, like, and share this video para mas marami pa tayong matulungan na yumaman. Kita-kits!